Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So si LeBron ngayon may edad ng 39 years old, turning 40 this year. Masasabi natin na hindi na siya katulad ng dati, ngunit malayo pa nga siya sa laos. Hindi na nga nakakagulat kung maging parte pa din siya ng All-NBA team, averaging 25.4 points, 7.4 rebounds, and 8.1 assists per game ngayong season. Kung nasa magandang standing lang nga ang Lakers ay hindi malabo na maging parte pa din siya ng top 10 sa MVP ladder. Mas maganda pa nga ang mga stats na ito sa kanyang first 2 years nang bumalik siya sa Cleveland Cavaliers. Ganun pa man, every now and then nga ay nakikita na nga natin na nagtitake ng backseat sa LeBron. Noon nga ay bibihira mo itong makitang gumawa ng below 18 points sa isang game. Ngunit ngayon nga ay medyo mas napapadami na ito at normal nga na mag-decline given sa kanyang edad. Kanina ay nilabas ni Shams and The Athletic ang balita na si LeBron James ay magre-retire na matapos ang 1 o 2 taon. Hindi naman niya sinabi kung ano ang dahilan, ngunit mukhang maliwanag naman kung ano ito. It's the lifestyle mga kaibigan. Kaya ako nga bilanggit sa inyo ang stats upang maging obvious na hindi nga ang kanyang laro o performance ang dahilan dito, bagkus ang lifestyle ng isang NBA player. At ang ibig sabihin ko nga dito ay yung bawat araw ay gigising ka ng maaga para sa ensayo. May 20-day road trip ka, ibig sabihin nito ay 20 days ka din na malalayo sa pamilya mo. Ang walang katapusan na biyahe, ang oras na kinukonsumo nito sa labas ng court, at imbis nga na ilan mo ang oras mo sa pamilya mo ay mapupunta pa ito sa film study o kaya naman sa ensayo o pagpapakondisyon. So yun lang nga mga kaibigan, ganun pa man kung hindi nga talaga magbabago ang isip na LeBron at magpapahinga na siya sa basketball after next season o kaya naman after 2 seasons, ay mukhang malabo na nga na matupad ang kanyang pangarap na makasamang maglaro sa NBA ang kanyang panganay na anak na si Bronny James. Dahil kanina lamang ay inanunsyo din na inaasahan na mag-transfer si Bronny ng eskwelahan matapos ang underwhelming performance sa kanyang unang taon sa kolehiyo. Ibig sabihin nga nito ay hindi pa siya papasok sa NBA ngayong NBA draft. At sa ngayon nga ay obvious din naman na hindi pa handa para sa NBA si Bronny, at kung hindi na nga magtatagal si LeBron sa NBA, most likely ay hindi na niya si Bronny maaabutan. So more pressure nga kay Bronny na maging NBA ready by next year kung nais nga ni LeBron matupad ang kanyang pangarap. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito na tinalo ng Sacramento Kings na walang malikmang ang Los Angeles Clippers na walang Kawhi Leonard sa score na 109-95. 22 points, 20 rebounds, and 9 assists si Sabonis. 20 points, 7 assists si De'Aaron Fox. 19 points si Keegan Murray. 15 points, 5 assists si Trey Lyles. At 14 points naman kay Davion Mitchell. Sa Clippers naman ay 20 points si Westbrook. 18 points si Paul George. At 17 points si Norman Powell. Big win nga ito para sa Kings dahil nanalo din nga kanina ang Lakers, at dahil dyan ay mananatiling 2 game nga ang agwat nila sa 9 seed Lakers. Si Harden ay nagkakalat pa rin mga kaibigan, 6 points and 5 turnovers on 1 of 7 shooting sa field nga ito kanina sa 31 minutes niya sa loob ng court.